David, di ba? Amen. So, gusto kong basahin yung scripture na yon at inano ko ito sa Magandang Balita, Biblia. Noong nakipagdigmaan ang army ng Israel sa Filisteo, amen, yung Philistines, pumunta si David kay Saul. Sabi niya, pagdating kay Saul, sinabi ni David, di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya. So dito, tinuturuan tayo ni David na huwag matinag. You will not be moved. You will not be swayed because of some circumstances that you are facing. Kasi alam natin, sabi nga sa Psalms 121, my help comes from the Lord who made heaven and earth. Amen. So, yun lang na scripture, parang, wow, yung gumawa, naglikha ng heaven and earth, siya ang tumutulong sa akin. So, kailangan mo pa bang matakot? Amen? So, hindi na, di ba? Okay. So, ibig sabihin, dito, kailangan natin, we should stand always at the truth of God's Word. Tapos, verse 33, ito sa 1 Samuel chapter 17, verse 33 na tayo. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Filisteo ngayon. May gatas pa sa labi, samantalang siya'y si Goliath. We are talking about Goliath here. Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Oh, amen. So, nangingilabot na sila, natatakot sila dahil kay Goliath. Dahil si Goliath, twice as bigger as David. Kaya naman, takot na takot sila. Pero dito, natakot, tinatakot. So, tayo kung mayroon tayong giant na hinaharap, huwag tayo sa tao pupunta. Kasi it's either i-discourage nila tayo or maliliitin yung kakayanan mo. Okay? So, dapat, every time na meron tayong giant na kinakaharap, tumakbo tayo sa Panginoon. Amen. Call unto me and I will answer you. Amen. So, yun, hindi dapat tayo natitinag. Amen. So, dito, let's cut the story short, na sabi niya, ako ang tagapamahala ng mga sheep ng aking ama. Pag may oso o leon na dadadik sa mga sheep niya, hinahabol ko ito at inaagaw ko ito. At kung ako naman ang haharapin, hinahawakan ko ang oso at leon sa panga at pinapatay ko ito. Sabi niya. Tapos, eto na. Sabi niya, verse 36, marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Pilisteyong iyon, pagkat ang hinahamak niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David na ang kasakasama niya ay ang Diyos. Pag lumalaban siya, ang kasakasama niya ay ang Diyos. Amen? So, to cut the story short, natalo ni David ang Goliath na yan. Okay? So, noong nag-convince na si Saul, pinasuot na ng armor of ang mga mandirigma, may helmet, may sword, pero paglakad niya, hindi siya makalakad. Amen? So, inalis niya to. Instead na yon, pumulot lang siya ng 5 stones sa sapa. At saka yung tungkod niya, at saka yung tirador niya. Okay? So, sabi ng Goliath, ay, ikaw ba ang lalaban sa akin? Aso ba ang kalaban mo? Halika, sabi niya, ipapakain kita sa mga birds and jackals, sabi niya. Pero anong sabi ni David? I will defeat you, sabi niya. Ako ang ipapakain kita sa mga jackals at mga birds, sabi niya. So makita natin yung importansya ng pag-declare ng faith. Amen. Yung faith mo, i-declare mo. Amen. Kaya, tapos, wala sa Biblia to. Isip ko lang to. Noong magkaharap na si David
at saka si Goliath, I don't know if you agree with me, siguro sinasabi ni David, I am coming against you in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Shock! Pero mo yun, basahin yung sumol na sa noo. Akalain mo, merong complete armor si David. Bakit sumulpot yung bato doon sa noo ni Goliath? It's because of the supernatural power of God. Kasama kasi niya. Eto ang thought dito. Pag kasama mo ang Panginoon, walang mahirap, walang imposible. Thank you, Lord. Amen? So, dapat talaga may bulsa-bulsa tayong salita ng Diyos para dukutin mo na lang ito at ilalagay mo sa tirador mo. Tiradorin mo ang kaaway. Amen? So, praise God. Thank you, Lord. Alam natin kung sino ang ating Diyos. Siya ang ating tagapaggaling. Siya ang deliverer natin, redeemer natin. Lahat ng naaral natin kay Pastor. Amen? Amen. So, gamitin natin yung mga salita ng Diyos na yan. So, let's pray. Maraming salamat, Panginoon Ama, Panginoong Jesus, at Banal na Espiritu. Just as we are, we come before you this afternoon to say thank you for who you are in our lives. Pinupuri ka namin, sinasambahan namin, at ang iyong pangalan lamang ang maluwalhati sa aming buhay. Salamat po, Diyos, na ikaw ang aming Diyos, hallelujah, na nagbibigay ng kapayapaan. Peace that surpasses all understanding. Thank you, Lord, that you are a Redeemer. Tinubos mo na kami sa lahat ng aming kasalanan. Ginawa mo na kami righteousness of God through Christ Jesus. Salamat din mo, Diyos, hallelujah, na ikaw ang aming provider. Sinabi mo sa mga salita that those who fear the Lord will never lack any good thing. And you have said also in your words that you are going to provide all our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. So Lord, we just thank you na binigyan mo rin kami ng authority over the enemy. And we have to remind the enemy every time that he has been defeated 2,000 years ago. He has been reduced to zero. He remains under our feet and he remains defeated in the name of Jesus. Kaya Panginoon, I declare victory upon each one of our jubilant. I declare good success, prosperity, long life over each one of us. And every jubilant says, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Wala sister yet? Can you tell somebody God is good? God is good. Nung tinanong po si Jesus ng mga disciples, sinabi na po, ang ating Ama lang ang mabuti. Amen? Siya'y mabuti sa lahat ng oras at panahon. Siya'y mabuti lagi. Sabihin po natin, siya'y mabuti palagi. 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 Sabihin po natin, amen? Come on, let's clap our hands. Let's be witnesses of God's faithfulness in this house, in our lives, in our families' lives, in what we do every day, Panginoon. Kasama ka namin. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him the highest praise. Come on, Jubilant. We can do more. Come on. Praise Him. Come on. Hey. Here we go. Move the mountains, so the wind and waves be still. You cast out demons and be the empty soul be filled. And now there's breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption. Made accusers drop their stones, showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same.
Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. Amen. We are healed in Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. Pour them out in Jesus' name. Amen. Amen. They crushed the darkness and are full of death and grave. Oh, King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough, there's freedom. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. We are here in Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. Pour them out in Jesus' name. Amen. Say, oh, 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 God, we echo your story. You can sing that. Come on, let's sing. Oh, 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 God, we echo your glory. Come on, receive that. Oh, 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 God, we echo your story. Sing, oh, 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 God, we echo your victory. We sing, oh, 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 God, we echo your authority. Yes, Lord. Oh, God, we echo your victory. Now not only because of the blessing that you are giving us, but because of who you are. Yes, Lord. Who you are. And we are seeking more, desiring more of you Yes, and Lord. less of us. So as we decrease, you increase us, especially in our faith, God. We thank you, Lord Jesus. Your word. Your word is God. Thank you for
the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. We sing worthy. Worthy is the Lamb. You are worthy. One last praise. Seated on the throne. Purihin ka, Panginoon Jesus. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw. Walang iba, Panginoon. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Oh, Jesus. Sige po, kantahin natin ang kanyang pangalan. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sambitin mo lang ang kanyang pangalan. Lahat ng kaaway maglilipa na. Enemies will flee. All chains will go down. Walls will break. The mere mention of Jesus, of His name. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, para sa iyong presensya. Sapagkat alam namin narito ka ngayon, Panginoon, pinapaligiran mo kami. Yes. Because your word says that you inhabit the praises of your people. Amen. At ang sabi mo rin sa iyong salita that whenever 2 or 3 are gathered in your name, you are there in the midst of them. Kaya alam namin na narito ka, Panginoon. Yes. At alam namin na nakikinig ka sa amin, nakikinig ka sa aming mga suliranin, sa aming mga sitwasyon, at lalong-lalo na nakikinig ka sa aming pag-awit sa iyo, Panginoon. Taos puso ka namin dinadangal. We honor you, Lord. We lift your name on high, Panginoon. Hindi namin alam ang gagawin kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Yes, sir. And we thank you, Father. Lubos-lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga ginawa mo, sa mga ginagawa mo, at sa mga gagawin mo sa aming buhay. Amen. Sapagkat alam namin you're the God of yesterday, today, and forever. At alam namin na narito ka ngayon sa kaligitnaan ng itong gawain na ito. At alam namin na kakausapin mo kami lahat, Holy Yes, Spirit. Lord.
Lahat kami ay may mga kanya-kanyang mga sitwasyon, kanya-kanyang buhay, pero alam mo, Panginoon, ang nangyayari sa amin. Yes, At kakausapin mo kami patungkol dyan sa mga sitwasyon na yun. And so nagpapasalamat kami, Panginoon. We glorify you. We give you praise. Talagang wala nang iba kundi ikaw, Panginoon. Yes, Lord. Kaya inataas ka namin. We honor you. We worship you in this place. Father, we give you praise. We give you glory. Itaas natin ating mga kamay. Yes. At itaas natin ating mga tinig. Yes. Ating mga boses. At magsabi ng Hallelujah! Hallelujah! Bless your name, Lord. Hallelujah! Glory! 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 Amen. 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 Hallelujah. 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 Napakabuti ng Diyos. Amen. So we can be seated at alam nyo, hallelujah. Ako'y natutuwa na marami akong nakikita uli and talagang naman masipag kayong pumunta dito sa gawain natin. Amen? And so I'm glad you're here. And sino sa inyo ang nakapag-service ng Sunday? Marami sa inyo? Online, Pastor. Online? O, basta na online. Basta nakinig kayo sa salita ng Diyos. Kasi nga yung salita ng Diyos last Sunday, sa English service, I think pati sa Tagalog rin, ay tungkol sa authority ng Panginoon. And yung authority na yan ay kanyang ibinigay sa atin. Kaya meron tayong otoridad, meron tayong kapangyarihan. Amen? So, yan ang pag-uusapan ko today. Last week, I told you about submission to authority. So, but today, pag-uusapan natin ang autoridad natin as a believer. Ang ating kapangyarihan bilang mananampalataya. Amen? Amen. Excited ba kayo ma-relate kung ano ang binigay sa inyo ng Panginoon? Yes. Okay? Thank Kasi you, Lord. last Sunday, yung guest pastor natin, binanggit yung may mga binanggit siya. Kaya natuwa rin ako kasi nga, yun din ang salitang binigay sa akin ng Holy Spirit. And so, as I've been sharing with you, gusto ko rin sanang ipamahagi sa inyo yung ating kapangyarihan sa bilang mananampalataya. Amen? Alam nyo ka na, gusto ko umpisahan ito by saying na ang Panginoon, tayo nilalang ng Panginoon, di ba? Tapos tayo ay bagong nilalang, naging born again tayo, 2 beses tayong pinanganak. Amen? Pinanganak tayo sa laman, pinanganak tayo sa Espiritu. Okay, so because we have been born again, now we are born of the Spirit, at tayo ay Espiritu, alangan ang buhay natin, we must live in Spirit and in truth. Amen? And so, ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon, dahil ikaw ngayon ay bagong nilalang, ikaw ngayon ay a new creation in Christ, okay? Gusto niyang malaman mo ang kapangyarihan mo sa pangalan ni Jesus. Amen? He wants you to know your authority in Christ Jesus. Amen po ba? Amen. Kasi, tawag dito, unfortunately po, maraming mga mananampalataya, naglalakad, nabubuhay sa mundong ito, hindi alam kung ano ang pinamahagi sa kanila ng Panginoon. Hindi nila alam kung ano yung mga pinamahagi sa kanila, yung mga blessing, yung mga kapangyarihan, yung mga, kung ano man yung kailangan nilang malaman sa buhay nila. Kaya, ang nangyayari, maraming Kristiyano ang lumalakad ng talunan, yung medyo takot, medyo hindi nila alam kung anong gagawin. So, ang gusto kong malaman, ang gusto kong ipamahagi sa inyo, gusto ko lahat ng jubilant, alam na una-una, kayo ay matagumpay. Amen. Alam niyo ba yun? Kayo matagumpay? Yes. Amen? Sasabihin mo, Pastor, hindi ko feeling ang matagumpay. Alam mo, hindi feeling ang importante. Ang importante yung salita ng Diyos. Amen. Kasi madalas marami tayong feelings. And feelings, God doesn't work by feelings. God works by faith. Amen? Hallelujah. Yung Diyos na gusto kayong bigyan ng kapangyarihan. Amen. Thank you, So, Lord. nung tinignan po yung
katumbas ng authority sa Tagalog, sa Tagalog, authority is kapangyarihan. Okay? So, ibig sabihin, yung authority na yan ay kapangyarihan din natin. Hallelujah? So, mag-umpisa ako sa Luke chapter 10, verse 19. And this is when when the disciples were going to get ready to go out and minister to people. Sabi niya sa mga disciples niya, "Behold, I give you the authority, ang kapangyarihan, to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing," say nothing. Nothing. Come on, say nothing. Nothing. Naniniwala ba kayo? Nothing. And nothing shall by any means hurt you. Hallelujah. Napakagandang salita yan, di ba? Sabi niya, "I have given you authority." Binigyan ko yun ng kapangyarihan upang apakan ng mga ahas at mga scorpions at lahat ng kalakasan ng kalaban. Ang ibig po sabihin nito, power of the enemy, ang ating enemy is not flesh and blood. Yes. Tama po ba yun? Ang yung enemy ay hindi yung biyanan mo, hindi yung asawa mo, hindi yung mga pasaway na anak mo, hindi yung neighbor mo na palagi nagkakaraoke. Ang kaaway mo ay ang demonyo. Amen? Our enemies are not flesh and blood, but powers, principalities, and rulers of this world. Sabi nga sa Ephesians chapter 6. At dahil dun, ang ating mga sandata, the weapons of our warfare, ay hindi po carnal, or hindi po, yung pangmundo. Ang ating weapons ay spiritual. Our weapons are not carnal, but mighty in God. Kaya nga, pinag-aralan natin, pinakita ko na sa inyo yung spiritual armor na binigay sa inyo ng Panginoon. Tandaan niyo ba yun? Yes po. Talaga? Helmet of salvation. So basahin nyo sa Ephesians chapter 6, Yes. verse 10 onwards. Kung meron ka, bigyan ko yung assignment, ha? Spiritual armor of God. Okay? Magsusulat kayo ng essay, babanggitin nyo lahat ng mga spirit. Pinipiro ko lang kayo. Pero basahin ninyo. Opo. Alam niyo, napaka-importante na magbasa. Yes. Amen? And ang pagbasa ng salita ng Diyos ay napaka-importante para kailangan natin malaman yan na meron tayong kapangyarihan in Christ and we can walk with confidence and assurance. Meron tayong kapayapaan. Amen? Importante yan, kapayapaan. Kasi kung hindi mo alam na meron kang Panginoon na yan ang kalooban sa iyo, na binigyan ka ng kapangyarihan, ang mangyayari maglalakad ka o mabubuhay ka ng takot, mabubuhay ka ng puro anxiety, may mga nasa-stress ka, at hindi mo alam ano mangyayari mamaya, ano mangyayari bukas, natatakot ako, ganito. Pero ang sinasabi ng Panginoon, meron siyang binigay sa iyong kapangyarihan, so hindi ka na kailangan ma-stress out. Amen po ba? Ewan ko sa inyo, ako gusto ko stress-free. Yes. Hindi, bukod lang sa sugar-free, gusto ko stress-free rin. Okay? Kasi nga, yan talagang buhay. And so, yun ang importante, na malaman natin na tayo ay may kapangyarihan. Sabihin nyo to, ako ay may kapangyarihan. Amen. God has given you that authority, okay? And He wants you to know about it. Ayaw na kayo maging ignorante. Alam niyo ba yung ignorante, hindi yan stupido. Iba ang stupido. Ang stupido, alam mo na yung katotohanan pero hindi mo ginagawa. Ang ignorante, wala kang kamalay-malay. Hindi mo alam. Okay? So, pag sinabing ignorante ka, huwag ka masyadong sumaba ang loob mo. Kasi ang ibig lang sabihin nun, hindi mo alam. Di ba? Na ignorante ka, sabi mo kasi, hindi ko alam yan. May ganyang bang batas? May ganyang bang mga requirements? Hindi ko po alam. Okay lang, ito, tutulong ko sa iyo. Ngayon, hindi ka na ignorante, di ba? Ngayon, hindi ko na ignorante, pero hindi mo pala sinunod. Ayun, stupido ka na. Nakuha niyo yung diferensya? Opo. So, let us not be ignorant. Lalong-lalo na, let us not be stupid. Kailangan natin maging wise. We need to be wise. Okay? So, yun. So, ibig sabihin, pag
tayo ay ignorant, hindi kasi natin alam. Kaya sinabi ng Panginoon, ayoko kayo maging ignorante, gusto ko matuto kayo at magkaroon kayo ng karunungan, katalinuhan, wisdom from God. Amen? Amen. Hallelujah. And so, kaya gusto niya, He wants us to know na meron tayo, bilang tayo ay bagong nilalang kay Kristo, meron tayong kapangyarihan. As a matter of fact, yan po ang plano ng Panginoon mula pa sa kaumpisahan. Sa very beginning, Genesis chapter 1, verse 26, sabi ng Panginoon, let us make man in our image according to our likeness, let them have dominion. Alam niyo po, tinignan ko rin yung katumbas ng dominion sa Tagalog Dictionary. Alam mo, ang favorite book ko ngayon, Tagalog Dictionary. Palagi ako nag-check. Ang dominion po, pag tinignan ko, anong equivalent ng ang dominion, ang katumbas ng dominion, kapangyarihan. So authority at dominion magkapareho. So when God has given you authority, He has given you dominion. Sabi dito, He has given us, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So mula pa lang, kaumpisahan pa lang, nung the very beginning, Genesis chapter 1, plano na ng Panginoon, bigyan ka tayo ng kalakasan, kapangyarihan. Amen? Amen. Hallelujah. And so, kung plano na yan ng Panginoon, siyempre alam naman natin kung ano nangyari, di ba? May nagnakaw. May nagnakaw yan. Pero, yan pa rin ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya nga, dumating si Jesus, Jesus came para ibalik sa atin ang nasa atin. What belongs to us. Tama po ba? Kunyari, nanakawan kayo, tapos merong dumating na hero, superhero nyo, kinuha yung ninakaw sa inyo, ibinalik sa inyo. So, wow, thank you Lord. Thank you. Magpapasalamat tayo kasi ibinalik sa atin yung para sa atin. Tama po ba? Kaya sa Revelation chapter 5 verse 10, sabi dito, and have made us, tayo, ginawa na tayo, have made us kings and priests to our God, and we shall reign on earth. Alam niyo yung kings and priests, yung priest, pare, yung king, hari. Ginawa tayong hari at pare. So, yung pare para makapag-minister tayo sa Panginoon. Every time we worship the Lord, every time we pray, every time we listen to Him, tayo nakikinig sa Kanya, nananalangin tayo ay para mga pare na gusto natin makarinig para sa buhay natin, sa buhay natin mga minamahal, sa buhay ng mga ibang tao. Lalong-lalo na kung ikaw ay pastor, ikaw ay life group leader, ikaw ay meron kang ministry, gusto mo makarinig sa Panginoon para sa ministry mo. Amen. Pero kung ikaw naman ay negosyante, ikaw ay may-ari ng sa mga negosyo, gusto mo makarinig sa Panginoon para sa negosyo mo. Di po ba? Yes. Gusto mo magkaroon ng wisdom para sa negosyo, para sa mga tao mo. Okay? Kasi yung tao mo, parang yan na yung mga kongregasyon mo. Ngayon, yung hari naman, ang hari ay yung tao na nakakarinig sa Diyos upang gampanan yung dapat niyang gawin sa mundo. Okay? So, pag tayo sa business tayo o kung ano man, politician, alam niyo yung mga politician, mga kings yan kung tutuusin nyo. Of course, maraming politician na huwag na natin pag-usapan. Pero yan ang dapat nilang gawin. Kaya sila binoto sa posisyon, marami silang potentially at may mga iba namang umahusay na politician, ang kanilang dapat gawin ay tulungan yung mga tao. Di po ba? Di po ba? Yan talaga ang purpose ng mga politician. Sila ay na binoboto, sila ay pupunta they want to get elected into office para tumulong sa kapwa nila. Di ba? Unfortunately, medyo nakurap ng konti. So, pangit na yung paningin natin sa mga politician. Di po ba? Unfortunately. Pero sa katotohanan lang po, ang mga politician ay dapat kung maganda ang kanilang
Leadership. Pagkikain. Layunin. Pwede. Gusto ko pagkain lang. Pero yun nga, kung mabuti ka ng pagkikain, mabuti ang kanilang gagawin. Di ba ba? At ano mangyayari? Mabibless ang mga tao. Amen. Di ba ba? So in other words, they are servant leaders. Pero kung maramot sila, sakim sila, corrupt sila, baliktad ang nangyayari. Yung mga tao nagsasuffer. Imbes na nag-bless ang mga tao, yung mga tao nagsasuffer. Anyway, but the more you read, the more you will remember. Yes. The more you will memorize. Kaya let us continue to exercise yung authority natin through declarations over our situations. Amen? Ano man yung sitwasyon na nangyayari sa inyo, use your authority. Amen? So when we are sick, we declare that we are healed. Hallelujah? When you are poor, you declare that you are rich. Amen. Pabisan, tatakay ba? Wala akong pera pero ano niya nalaman ng declaring na magiging rich ako? Alam niyo po, ano ba sinabi ni Jesus sa Romans 4:17? Sabi niya, it is God who gives life to the dead. Yes. God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Ano ba sinasabi ng pananampalataya? Ano ba sinasabi ng faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka na. Kung kailangan mo makita bago ka maniwala, hindi po yan pananampalataya. Hindi po yan faith. If you see it and you believe it, that's not faith. Faith is the evidence of things hoped for, the evidence of things not yet seen. Amen? So God who gives life to the dead and calls those things that are not, wala pa pero as though they were. Hallelujah. May sakit ako ngayon, alam ko yun. Pero dinideklara ko, I'm healed. Amen. Dinideklara, nakikita ko ngayon, wala naman yung bank account ko. Puro alikabok yung nasa wallet ko. Pero dinideklara ko, I am rich. Di ba? Diba yun? Bilane, puno-puno ka ng mga worries, you're anxious. So when you're anxious, you declare peace of God to guard your heart and minds in Christ Jesus. Tapos mangyayari, the peace of God will guard your heart. Amen. Yung peace na hindi mo naiintindihan, ma-overwhelm ka. Yan ang pananampalataya. The substance of things hoped for, the evidence, meron ka ng ebidensya, pero hindi mo nakikita. And so we continue to have great expectation. Wow. Meron kang great expectation para sa mga mangyayari. Maski na hindi mo makikita. Kasi alam mo kung sino ang Panginoon mo. Amen? Amen. And so continue to fill your hearts. Continue to fill your hearts with the Word so that we will be more equipped. Amen? And kumbaga baril ang hawak mo, lagyan mo ng bala. Huwag mo itabi. Lagyan mo ng bala para pagdating ng sakuna, magagamit mo na kagad. Ready na siya. You're ready and loaded. So, be more equipped with the Word of God so you can come against the enemy. Kasi meron kayong kalaban. Meron tayong kalaban. We can come against the enemy and everything that he tries to bring to us, he will be defeated. Tatalunan na ang kalaban. Amen? Ikaw ay victorious. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Father, I thank you. Napapasalamat ako sa lahat na narito ngayon. Yes, I thank you, Lord, they heard the word. Pumasok po sa kanilang puso. It was sown in their hearts today. And I thank you, Lord, they will go home knowing that they are victorious, that they have authority, they have power in your name. They have power in the word. Thank you, Lord, your word gives them power in the name of Jesus. Amen. Thank you for that. In Jesus' name. At lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Terrible tormenting pain. Jesus said to him, I will come and heal him.
But, verse 8, but the centurion replied to him, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. Sabi niya sa verse 9, for I also am a man of subject to authority. Higher rank kasi siya. With soldiers subject to me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my slave, do this, and he does it. Amen? So, imagine, yung authority mo, pag walang kaakibat na faith, ito ay hindi mangyayari. Tingnan na lang natin yung centurion na yun. Sabi niya, just only say the word. Only say the word. Wala pa akong nakitang ganito ang faith. Go! And your servant will be healed. Sabi ng Panginoon. Amen? Sabi rin ni Pastor Declare. Sabi niya sa Job 22 verse 28, if you decree a thing, it shall be established for you, and the light of God's favor shall be upon you. So anuman ang dinidecree mo, yan ang mangyayari sa iyo. You shall eat the fruit of your word, of your mouth. Amen? So, gamitin natin ang ating authority. Pasalamat tayo sa Panginoon. He has given us the authority over all the works of the enemy. Amen? Amen. Amen. Praise God. So, Sister Melissa, Pastor. Ang ganda ng mensahe ng Lord, ano? So, binigyan niya tayo ng weapon. So, how to, to defeat the enemy, and yung Romans 4:17, call the things that are not as if though they were. Actually, si God nga yung, kumbaga, sa Genesis pa lang siya na yung nagpakita Genesis 1:3. And God spoke. Pero mo, si Lord, siya pa mismo nagsalita, di ba? God spoke light, and light appeared. So, yun. ang simbahan, we are the body, we are seated next to God. Yan ang positionally, we are next to God. We are seated at the right hand of the Father in the place of power and authority. Yan po ang lahat ng lakas at otoridad. So, ibig sabihin yan, we are seated in the power position. Amen. And we are His heir. Tagapamana tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Di ba alam niyo pagka may mga importante, mga importanteng tao. For example, si Presidente Bongbong, dating siya dito. Napaka-importante ng sino nakaupo sa kanya sa kanan at sino nakaupo sa kaliwa. Ang dami pinag-aawayan niya. Gusto niya umupo sa kanan, kamay
ng presidente o ng kung sino man importante. So, pero sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng Diyos sa atin, you are seated together with me in Christ. Amen? Kasi dahil si Kristo ang iyong Panginoon, tagapagligtas, dahil siya ngayon ay nasa kanang kamay ko, kasama kanya. We are seated together with Christ. Sabi sa Romans 8:17. So, hindi lang tayo in the power position, tayo ay tagapagmana. Sabi sa Romans 8:17, and if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. Amen. So lahat ng pamanahin ni Jesus sa atin din. Co-heirs tayo. Hallelujah. Amen. And so dahil siya ang tagapagmana, tayo ay tagapagmana rin. And that means everything that's His, o para kay Jesus, including His authority, now belongs to us. Yan ang mga katotohanan kailangan authority by speaking out what His Word says using the name of Jesus. Amen? Amen. Kaya pinanalangin tayo, di ba? Tinuturo ko sa inyo, palagi tayo nagsasabi ng in Jesus' name. Di ba? Sa pinanggalingan nating paniniwala, nagdadasal lang tayo. Amen. O nagdadasal tayo, pagkatapos yun, amen na lang, or wala tayo sinasabi. Pero nung naging born again ka na, lahat ng panalangin mo, in Jesus' name. Hallelujah. Pananalangin mo lang yung pagkain mo, in Jesus' name. Bless my food, Lord, in Jesus' name. Diba? Bless my trip, in Jesus' name. Kasi nga, alam natin na merong lakas at merong kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 20, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him on the right hand in the heavenly places. Okay? So, He raised Jesus from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly places. And we have been given the power and authority in Christ. And so we can declare and speak out confidently against the enemy. Again, sinasabi ko sa inyo, ang kalaban natin ay spirito. Yes? Ang kalaban natin ay ang demonyo. Yes. And that's why, ang binigay sa atin, hindi sandata ng kamunduhan, kundi sandata ng spirito. The Word of God is the sword of the Spirit. Amen? So meron tayong sandata na makapangyarihan. The sword of the Spirit. Yan ang ginagamit natin. Yes. Kaya nga, nung si Jesus, dinala sa desert, tinukso siya ng kalaban, sabi, gawin mong tinapay itong bato. Sabi niya, man shall not live by bread alone. It is written. Ang una yung sinasabi palagi, it is written. That man shall not live by bread alone, but by every word that my Father has said. So, mula kay Jesus, doon ginagamit, example natin si Jesus, sinasabi niya, it is written. Okay? So pag meron kayong mga pagsusubok, akalain nyo sabihin, it is written. Pero kailangan alam nyo ano yung written. Kasi kung hindi nyo alam, it is written. Ano? Sabi nyo muna, ano? Ano ba yun? Teka, tingnan ko muna yung notes ko. Teka, nakalimutan ko. Kaya kailangan, yung salita ng Diyos nasa puso ninyo. Tama? Kaya na sinabi si Sister Levi, nasa bulsa nyo lang, dudukutin nyo lang, nandiyan na. Hindi yung, sabi ng demonyo, sabi niya, may sasabihin siya sa'yo, ito, lahat ito, bibigay ko sa'yo, mga kayamanan, mga kahari, kung ano-ano. Wow, ang ganda. Teka muna, it is written. Ano? Ano ba sinabi nun? Ano bang version yun sa Bible na yun? Kaya alam nyo kung anong nakasulat. Tama ba? Kaya kailangan nagbabasa kayo ng Biblia para meron kayong natutupot, meron kayong baon. Yes. Di ba? Kasi kung wala, sasabihin ko, it is written. Ganto ka na lang. And so, dahil nga alam natin yung salita ng Diyos,
it is written, merong power, merong lakas sa salita ng Diyos. And di pag merong may sakit, anong sasabihin natin? It is written, by the stripes of Jesus, you are healed. O, i-quote mo, ako, ayon sa 1 Peter chapter 2:24, sabi mo, He who himself bore our sins in his own body, and on the tree that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you are healed. Amen. So that's why tutusin mo, lahat kayo, any one of you na alam ang salita ng Diyos at marunong magsalita, hindi naman kayo pipi, di ba? Marunong kayo lahat magsalita, pwede niyong sabihin, in the name of Jesus. Ano man yung kakalabanin nyo, ano man yung what you will declare against, di ba? Natin na si Jesus, ang pangalan ni Jesus ay na-exalt, naangat. Amen? It has been exalted above every other name. Amen? That under the name of Jesus, every knee shall bow. In other words, si cancer, may tuhod si cancer, alam niyo ba yun? May tuhod si cancer, may tuhod si diabetes, may tuhod, ang lahat ng sakit, may tuhod. So kailangan silang mag-bow down. Kailangan silang lumuhod kay Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, di ba? They will bow down. So, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. That Jesus, who has, because of his obedience unto death, di ba? He was willing to die on the cross. Dahil doon, his name was highly exalted. Alright? So, every time, ano mga sunod natin? Kasakitan, kakulangan, whatever it is, medyo, we say, in the name of Jesus. Amen? So, kasi yun ang pangalan ni Jesus, ang kapangyarihan. Again, it's like, parang for example, binigyan ko si Amalia ng cheque. Wow na kayo, hindi nyo pa alam kung magkano. Nagwawaw na kayo, hindi nyo pa alam kung magkano ang cheque ko kay Ayun na nga, binigyan ko Amalia. Binigyan ko si Amalia ng blank check. Ibig sabihin, pwede ilagay kung anong amount. Pero alam nyo, pag-isipan nyo ba yun? Kung binigyan kayo ng blank check, ano ang amount na sa tingin nyo ang pinakamalaki? Kasi may mga iba, akala nila 1 million na yung pinakamalaki. Hindi ba naman? 1 billion. Maski na 1 billion. May mas malaki pa sa 1 billion. 1 trillion. Mas malaki pa sa 1 trillion. Alam nyo ba yun? So, when you think about it, binigyan ka ng blank check, ano susulat ko dito? Malaki na ba yung susulat ko? Siguro sa'yo malaki. Pero doon sa mag-i-encash ng cheque mo or yung pupuno ng cheque na yun, baliwala. Because God is unlimited. Amen? But yun ang example ko lang yun. Kasi nga, kaya tayo binigyan, ang sinasabi ng salita ng Diyos, binigyan tayo ng Panginoon ng blank check. Okay? And so, because when we use the name of Jesus, blessing will come upon us. Believing that we are sealed with Him at the right hand of God, we are backed by the power of in heaven. Okay? We are backed by the power of heaven. Jesus made it very clear that His name is the key to all authority. Yan ang susi sa lahat ng kapangyarihan. Sabi si John 14, verse 13 to 14, and whatever you ask in my name, whatever you ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do. Wow. Is that a blank check or what? Blank check ba yan? Amen. Anything and whatever you ask in my name, I will do. Alam niyo bang baliwala sa Panginoon ng cancer?
Baliwala sa Panginoon ang kung ano namang heart ailment, mga heart disease, kung ano namang mga sakit. Yung kwento nga nung Pastor Sanggit, di ba? Sanggit? Angkit po. Anggit? Anggit? Angkit. Alam ko, anggit. Niloloko mo na kayo. Uuwi kayo mamaya. Anong sinabi ni Pastor Joey? Anggit. Yun lang matatandaan nyo. Pambira naman kayo. Anyway, ang punto ko is, yung sinabi niya, grabe yung sakit niya, di ba? Yung sakit niya na hindi talaga sobra-sobra raw yung sakit. Walang makakumpara. Tsaka walang gamot. Pero, ano nangyari? Nanalangin siya, pinagaling siya ng Panginoon. Hallelujah. Amen? So, huwag nating ang tendency kasi ng tao, kung ang ating kaisipan ay medyo maliit lang, ganun din ang nangyayari sa Panginoon. Kino-compare natin ang Panginoon sa yung kaliitan ng ating imagination. Kasi isa sa mga paborito kong isa sa mga paborito kong verses yung Ephesians chapter 3:20. Because He is a God who can do exceedingly abundantly and all that we can ask, think, hindi pa natin naiisip, hindi pa natin nai-imagine, kaya niya nang gawin. Amen. Wow. What a God we have, amen? Gaano malakas ang ating Panginoon. So yung isang pang example, sa Acts chapter 3 verse 6, umalis na si Jesus, napatay na si Jesus, nag-ascend na si Jesus, yung mga disciples niya ngayon ang nasa langit, nasa mundo. Si Peter at si John naglalakad sa verse chapter 6 ng Acts 3. Andiyan na ba? Ayan. Sila yung naglalakad, si Peter at si John, may nakita silang taong pilay. Namamalimos. Kasi since birth, pilay na siya. Sabi ni Peter, silver and gold I do not have, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Alam niyo yung kwento na yan, di ba? Na bigla-bigla siya tumayo at nagtatatakbo. And so namangha yung mga tao, sabi niya, what would it happen? Di ba? Tapos sinabi niya, weren't they the disciples of Jesus? Alam ng mga tao na sila ay mga kasama ni Jesus. Amen? Sabi niya, in the name of Christ, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So si Peter at si John, napatayo yung taong pilay dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Hallelujah! And if Peter and John had that authority, how many of you know, lahat tayo may authority? Amen? Maniwala kayo. Amen. Maniwala lang kayo. All you have to do is believe. Kaya yung itong authority at ang pananampalataya, malapit yan. They're very close together. Because yes, you have authority, but if you don't have faith in that authority, wala rin mangyayari. Yes. And that's why you need to know the Word, you need to have faith in the Word, and you need to use that faith by speaking out the authority that has been given to you. Amen? Yes. So that same authority belongs to us using the name of Jesus. Healing and wholeness over our bodies and others. Kung meron ka nararamdaman, huwag ka na maghintay para sa pastor. Huwag ka na maghintay sa linggo. Huwag ka na maghintay sa life group leader mo. Ikaw na mismo. Lord, masakit ang ulo ko. In the name of Jesus, I speak healing and wholeness on my body in Jesus' name. Amen. Huwag na kayo maghintay. Huwag na kayo maghintay kay Loli. Loli, pa-pray mo naman ako. Hindi na kailangan. Nasa bahay ka. Sino pupuntahan mo? Yung sakit ng tiyan mo, may nangyayari, hindi mo alam. Of course, I'm not saying don't go to the doctor, pero bago ka mag-doktor, nasa bahay ka, may nararamdaman ka, manalangin ka na kaagad. Yes, amen. In the name of Jesus, Panginoon, alam ko ikaw ay aking manggagamot. By the stripes of Jesus,
Maski anuman itong nangyayari sa akin, itong karamdaman na nararamdaman ko, Panginoon, itong pain and sickness na nararamdaman ko, in the name of Jesus, I am healed. Amen. Mag-pray ka. Of course, tapos punta ka ng doktor para magpa-check. Hindi ko sinasabi mo ka doktor. Okay? But my point is, dapat ang unang gawain natin, manampalataya tayo. Yes. We pray, we declare over our bodies. Okay? Pag binuksan mo yung wallet mo, at ang lumalabas yung mga, mga moss lang, yung moss, ano yan? Kung ano, wala kang pera. No. Paano naman to, Lord, wala na akong pera? Ingatan mo nang lumalabas sa bibig mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In the name of Jesus, you are my Jehovah Jireh. I believe that you are my provider. Amen. Panginoon, nakikita ko wala akong laman ang wallet ko. Pero alam ko, ikaw ang aking provider. Yes. In the name of Jesus, supernatural provision come to me. Amen. Tapos pinagtatawag yung auntie mo sa Amerika. Amalia! 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 Nananalangin ako. Kinausap ako ng Panginoon. Bibigyan daw kita mo $200. Papadalan kita ng $200. Paano nag alam ba ng kilala mo sa Amerika, kailangan mo ng pera? Hindi niya alam. Pero alam na Holy Spirit. Yes. So yung Holy Spirit, ako mausap sa kaibigan mo across the world to send you money. Amen? That's why we have to declare those things in our life. Declare the Word of God. And that's why, before, again, balik tayo sa kanya, before you can declare, kailangan alam mo yung salita. Yes. Bago ka maka-declare, kailangan alam mo yung salita ng Diyos. Amen. Kaya importante magbasa tayo ng salita ng Diyos, makinig tayo sa salita ng Diyos. Diba? Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Diba? We have to hear the Word of God, then we start developing faith. And then also when we have the Word of God, we can use that Word to speak out in authority. Amen? Okay, kanina, nag-umpisa ako, sinabi ko kanina, lahat tayo ay matagumpay, yes? Sabi sa 1 Corinthians 14 verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Okay? So kailangan, alam niyo rin yung verses na nagsasabi na kayo ay matagumpay na. Nasabihin sa iyo, sasabihin mo sa kaibigan mo, ako Kristiyano ako, matagumpay na ako. Paano mo alam? Sinabi ng pastor, matagumpay na ako eh. Hindi. Sabihin mo, yun ang nasabi sa salita. 1 Corinthians 14:57, I have victory in Christ Jesus. Yes. Di ba? Kasi alam mo yung salita ng Diyos. Huwag mo sabihin, victorious ako. Bakit? Sabi ng life group leader ko eh. Sabi ng pastor ko eh, victorious na ako. Yes, you are victorious. Yes, you receive that. Pero kailangan alam mo rin yung salita ng Diyos. Ang sabi sa 1 Corinthians, ayon sa 1 Corinthians 14:57, I have, thanks be to God who gives me the victory in Christ Jesus. Ang aking katagumpayan ay galing kay Kristo. Hallelujah. Amen? Ano ba? Sabi dito sa so, pag ginamit natin ang kapangyarihan natin, meron tayong miraculous power, ang kalaban ay ma-neutralize, ma-rebuke, at matatalo. That's why the enemy, kaya ang enemy, ayaw niyang malaman ninyo ang inyong kapangyarihan. Yung authority niyo in Christ. Ayaw niyang malaman niyo yan. Kaya at ayaw niya rin kayong magbabasa ng Biblia. Kaya dinidistract kayo palagi. Magbabasa ako ng Biblia, teka muna, maganda yung telenovela. Telenovela muna ako. Maraming distractions, di po ba? So kailangan, sa tabi niyo muna yung mga distractions,
maging intentional kayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi kung palagi nyo unahin yung mga distraction, talaga madidistract kayo. Okay? We have authority, meron tayong kapangyarihan para kausapin ang ating mga bundok. We can speak to the mountain, rebuke it, and cast it out to the sea. Hallelujah? So, what do? Ginagamit natin niya sa ating kasakitan. Kung ano yung bundok nyo, kasakitan. So, kausapin niyo yung kasakitan nyo. Cancer, get lost for my body. I command you to go in Jesus' name. Amen? Ganyan tayo magsalita sa kasakitan. Heart disease or whatever. I command you to go in Jesus' name. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Gamitin natin ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Okay? And then, kaya, importante, punuin natin ang ating puso ang salita ng Diyos. Amen. Alam nyo, you can find for example, sa computer, sa Google, pwede kayo maghanap verses to speak for sabihin natin illness, sakit. So, nandun yung mga verses. So, pwede nyo kunin yan, basahin ninyo, memoryahin nyo, para pag may magpapapray sa inyo for healing, pwede nyo gamitin yan. Amen. Amen? Let's face it. Unless meron kayong super photographic memory. Kung meron kayong photographic memory, madaling ma-memorize. Pero hindi ganun kadli. Minsan kailangan natin ng kodigo. Amen? And so, gamitin natin yun. Pero marami na tayong, how do you say, meron tayong mga instruments, meron tayong mga kagamitan na pwede tayo turuan at tulungan. Yes. Kaya yan, maghanap ka sa internet. Lahat ng mga verses for healing, lahat ng mga verses for anxiety, lahat ng mga verses para sa ganito. So kunin mo yung mga verses na yan, pag-aralan mo. Yes. Baka meron kang paborito, yun ang memorize mo. 1 or 2. Yes. Tama? Binibigyan ko kayo ng tips, binibigyan ko kayo ng kung paano patandaan yung mga verses na yan. Kasi nga sa the more you read, the more you will remember. Yes. The more you will memorize. Kaya let us continue to exercise yung authority natin through declarations over our situations. Amen? Ano man yung sitwasyon na nangyayari sa inyo, use your authority. Amen? So when we are sick, we declare that we are healed. Hallelujah? When you are poor, you declare that you are rich. Amen. Pabisan, tatakay ba? Wala akong pera pero ano niya nalaman ng declaring na magiging rich ako? Alam niyo po, ano ba sinabi ni Jesus sa Romans 4:17? Sabi niya, it is God who gives life to the dead. Yes. God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Ano ba sinasabi ng pananampalataya? Ano ba sinasabi ng faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka na. Kung kailangan mo makita bago ka maniwala, hindi po yan pananampalataya. Hindi po yan faith. If you see it and you believe it, that's not faith. Faith is the evidence of things hoped for, the evidence of things not yet seen. Amen? So God who gives life to the dead and calls those things that are not, wala pa pero as though they were. Hallelujah? May sakit ako ngayon, alam ko yun. Pero dinideklara ko, I'm healed. Amen? Dinideklara, nakikita ko kayo, wala naman yung bank account ko. Puro alikabok yung nasa wallet ko. Pero dinideklara ko, I am rich. Di ba? Ano ba yun? Bilane, puno-puno ka ng mga worries, you're anxious. So when you're anxious, you declare peace of God to guard your heart and minds in Christ Jesus. Tapos mangyayari, the peace of God will guard your heart. Amen. Yung peace na hindi mo naiintindihan, ma-overwhelm ka. Yan ang pananampalataya. The substance of things hoped for,
The evidence, meron ka ng ebidensya, pero hindi mo nakikita. And so we continue to have great expectation. Wow. Meron kang great expectation para sa mga mangyayari. Mas na hindi mo makikita. Kasi alam mo kung sino ang Panginoon mo. Amen? Amen. And so continue to fill your hearts. Continue to fill your hearts with the Word so that we will be more equipped. Amen? And kumbaga baril ang hawak mo, lagyan mo ng bala. Huwag mo itabi. Lagyan mo ng bala para pagdating ng sakuna, magagamit mo na kagad. Ready na siya. You're ready and loaded. So, be more equipped with the Word of God so you can come against the enemy. Kasi meron kayong kalaban. Meron tayong kalaban. We can come against the enemy and everything that he tries to bring to us, he will be defeated. Tatalunan na ang kalaban. Amen? Ikaw ay victorious. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Father, I thank you. Napapasalamat ako sa lahat na narito ngayon. Yes, I thank you, Lord. They heard the Jesus. word. Pumasok po sa kanilang puso. It was sown in their hearts today. And I thank you, Lord, they will go home knowing that they are victorious, that they have authority, they have power in your name. They have power in the word. Thank you, Lord. Your word gives them power in the name of Jesus. Amen. Thank you for that. In Jesus' name. At lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Terrible tormenting pain. Jesus said to him, I will come and heal him. But, verse 8, but the centurion replied to him, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. Sabi niya sa verse 9, For I also am a man of subject to authority. Higher rank kasi siya. With soldiers subject to me. And I say to one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my slave. Do this, and he does it. Amen? So, imagine, yung authority mo, pag walang kaakibat na faith, ito ay hindi mangyayari. Tingnan na lang natin yung centurion na yun. Sabi niya, just only say the word. Only say the word. Wala pa akong nakitang ganito ang faith. Go! And your servant will be healed. Sabi ng Panginoon. Amen? Sabi rin ni Pastor, declare. Sabi niya sa Job 22 verse 28, If you decree a thing, it shall be established for you, and the light of God's favor shall be upon you. So anuman ang dinidecree mo, yan ang mangyayari sa iyo. You shall eat the fruit of your word, of your mouth. Amen? So, gamitin natin ang ating authority. Pasalamat tayo sa Panginoon. He has given us the authority over all the works of the enemy. Amen? Amen. Amen. Praise God. So, Sister Melissa, Pastor. Ang ganda ng mensahe ng Lord, ano? So, binigyan niya tayo ng weapon. So, how to defeat the enemy, and yung Romans 4:17, call the things that are not as if though they were. Actually, si God nga yung, kumbaga, sa Genesis pa lang siya na yung nagpakita Genesis 1:3. And God spoke. Pero mo, si Lord, siya pa mismo nagsalita, di ba? God spoke, light, and light appeared. So, yun.